Okay guys, so yes, good evening. So ngayon ay ikalabing-isa ng Mayo, May 11, 2026. Sinasabi ko na nga ba. So kasi this day guys, magbobotohan regarding sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte regarding the articles of impeachment, no? So kanina nanonood kami nung mga kasama ko doon regarding sa impeachment case, voting sa House of Representatives, no? Actually, we have 316 or 318 lawmakers, congressmen. Ang kailangan doon bumoto is 106, 106. But habang nagkakaroon ng deliberation doon sa plenary session, ang nagkaroon ng privilege speech si na Congressman Ungab at saka si Congressman Legarda Leviste. So si Congressman Ungab ay nakikipag-argument kay Luistro, yung babaeng taga Batangas. At pagkatapos ito, ang argument nila is about the what do you call that? The substance of the evidence, if it is substantial, if it is under a due process, yung nangyaring sasampa ng kaso. So yun ang nangyari kanina. Now after nun, lumabas naman, nagsalita naman, privilege speech si Congressman Legarda Leviste. At doon nabigla ako, nagulat nga ako kanina nang sinabi niya na there will be what you call it, MOOE, yung mga operating expenses, MOOE ay dadagdagan daw ng additional 2 million pesos if they will vote yes. At isa pa yung narinig ko rin doon, ito narinig lang to, ito yung sinabi doon sa sa House of Representatives. Hindi ko sinabi to ni Congressman Legarda Leviste. At ang sabi pa niya, bukod doon sa MOOE na additional na 2 million pesos, meron pa siyang binanggit na 20 million pesos na ibibigay sa mga congressman pag yes ang boto nila. At yun daw ay sinabi daw sa kanya ni Senator Amy Marcos, So yan, doon nang galing yung mga issue na yan. Alright, so nagulat ako, syempre boboto na nila, kaya pala ang dami ng boto kanina is 255 votes, 255 votes ang affirmative votes, para doon sa impeachment case. So kasi nga syempre siguro kung di ka boboto doon syempre wala kang pondo sa locality mo, kaya malamang maraming bumoto because of the funding. So yun nangyari, so habang nangyayari pala yun, yung ganyang what do you call that, eksena sa House of Representatives. Sa Senate naman guys, kasi ngayon medyo na-shake yung legislative branch, yun, yung House of Representatives kanina, and then after that simultaneously with the Senate. Yung Senate naman kanina, kasi ng mga nakaraang araw kala ko wala namang mga Senate coup, Senate coup or coup d'etat. Sabihin, i-overthrow nila or i-oust nila yung Senate President
na si Iskul Bukol, no? Ngayon si Iskul Bukol, siya yung Senate President. Sabi niya ni Iskul Bukol na what they call that, they have the numbers, no? Narinig ko sa balita yun, sa balita kay Iskul Bukol, that they have the numbers. So wala siyang pinag-aalala. Ngayon habang papalapit naman yun, no, nakikita ko sa mga Facebook na nagdadasal na siya, no? Banal na aso, santong kabayo. So then ito nga kaninang hapon, mga alas 3, alas 4, nagkaroon na ng botohan. So Iskul Bukol was ousted by a lawyer. No, ito talaga tamang-tama to kasi abogado to. Ang naging Senate President ay si Senator Alan Peter Cayetano. Very good, very good. Kaya pumalakpak ako kanina. But ang ano pala niyan, 13 guys, 13 votes yan, 13 votes. So kaya pala si Senator Bato de la Rosa humabol. Kaso nga lang sa paghabol niya, 'di ba, sabi nga ni Remulla nung John Vic, merong what do you call that? Subpoena, nabasa ko nun, subpoena duces tecum. Kasi dalawa yan subpoena duces tecum, subpoena ad testificandum. So duces tecum ang pinalabas na subpoena sa kanya. Mean to say, dapat siya mag-appear, no? Si Senator Bato de la Rosa, mag-appear siya na dala niya yung mga required documents, no? So that's subpoena duces tecum. So ayun, ngayon si Senator Bato de la Rosa pumunta ng Senate, pero siya ay hinarang siya ng mga NBI agents, no? NBI, no? Tapos actually kanina, ngayon lang gabi na, no, nakita ko doon sila Matibag. Tapos nabanggit din nila si Trillanes, no? Trillanes, yan talaga, si Trillanes talaga animal, no? Si Trillanes saka si Matibag, yan. Kasi pag ganyan si Trillanes, sa ICC yan, so meaning to say, may possibility na no, na what they call that, there will be an arrest warrant, no, from the ICC. At meron nabasa ako dito, nakahanda na raw yung eroplano para dalhin si Senator Bato de la Rosa sa ICC sa Netherlands, no? Ganoon na naman ang mangyayari. So yeah, so pinigilan si Senator Bato de la Rosa, guys, pinigilan siya. Kaya nga nasugatan yung kanan niyang kamay, kasi inahatak siya ng mga NBI, no? Inahatak siya para hindi makadalo doon sa session dito sa Senate, no? So ayun, syempre di nila kinaya kasi pulis yan, guys. So nakalusot siya hanggang magkaroon ng botohan, no? 13 votes ang na-garner ni Senator Alan Peter Cayetano para maging Senate President at mapatalsik si Iskul Bukol, no? Si Iskul Bukol. Ngayon, kaya nga nag-iisip ako ngayon na malamang ito si Pinky kapalitan na sa chairman ng Blue Ribbon Committee, at malamang ilalagay dyan si Senator Rodante Marcoleta. So ibabalik, alam nyo kasi ang kasamaan hindi magtatagumpay yan, So ngayon, yung kamukha niyan, even though unti-unti makikita na natin ang liwanag, no? So yun, so ano ba nangyari doon? So 13 votes, no? So tignan natin dito sino mga bumoto, guys. Check ko lang dito, no? So ayan, dapat tandaan na natin yung mga ayan, teka, check ko lang dito, no? Ayan. Iyan ako sa inyo. Ayan. So ito. Nakikita nyo ba? Yan. Ito, guys. So in favor, no?
in favor. So there are 13, no? 13 who are in favor of Senator Alan Cayetano to be the Senate President. So 13 yan, tignan niyo, 13. So we have here in favor Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Ronald De La Rosa, Francis Chis Escudero, Jinggoy Estrada, Bongo. Tatakot yung Loren Legarda. Pero si Loren Legarda biglang bumoto. So kasi actually alam naman natin na yung anak niya na si Legarda Leviste ay bumabakbak sa House of Representatives kanina. So kaya siya siguro suportahan niya ni anak niya kahit nagkamaleta siya. Tapos Rodante Marcoleta, Jaime Marcos, Robin Padilla, Joel Villanueva, Camille Villar, Mark Villar. So nagulat ako dito kay Mark Villar, Camille Villar, bigla silang sumuporta. So all in all 13 to. Pero yung mga nag-abstained na mga senador, si JV Ejercito at si Juan Miguel Zubiri, nag-aalanganin. Ito yung mga hindi pumabor. Ito para to kayo school bukol. Ito yung mga school bukol yan. Pakita natin yung mga school bukol. Yan, Bam Aquino, Win Gatchalian, Risa Ontiveros, Panfilo Lacson, Lito Lapid, Kiko Pangilinan, Rapi Tulfo, Erwin Tulfo, Tulfo Brothers talaga, walang kwenta. Tito Soto, yan, mga school bukol yan. Yan, school bukol. So, yan yung nangyari, guys. Hindi magtatagumpay ang kasamaan sa kabutihan. Ano to? So, teka guys, nagkaroon ng tension sa labas ng Senate building sa pagitan ng isang miyembro ng Office of the Sergeant at Arms at NBI ngayong gabi, May 11. Grabe, no? NBI to, guys. So, ito, de facto martial law na ba to? Itong pangit sa administrasyon na to, guys, masyadong, yung political persecution. No? Kawawa naman yung, kawawa yung tao. Ayan, no? Ayan, oh. Grabe, guys. Ito, 36 minutes ago. Grabe, anong gobyerno to? Lahat ng mga kalaban inaano mo. Pakawalang yung kwentang pinuno nito. Grabe to. Grabe to. So yun yung guys, nagkakagulo na. Mr. President, may I be allowed to humbly move to declare all seats vacant, Mr. President? Ayan guys, so dito yan, kamukha niyan. So nagkakagulo-gulo na talaga. So dito sa isang rito, to Agos Balita. Ito nakalagay dito, ayun, tignan niyo. Sa Agos Balita. Kaya natin. Yan, Agos Balita. Ayan, no. Si Soto raw at ang NBI ang itinuro ni Cayetano. No? Ngayon, ang arrest warrant daw pala
kay De La Rosa, ibinigay umano daw kay Soto, pero hindi ipinaalam sa ibang senador. Yan ang ginawa ni Iskul Bukol, no? So dito lumalabas na yung arrest warrant pala kay De La Rosa ibinigay kay Soto, kay Iskul Bukol. Hindi niya sinabi. Siguro akala niya siya pa rin ang Senate President. Basahin natin ano. Kaya nagkaroon na ba ng tinatagong warrant sa Senado? No, Cayetano may pasabog kay Soto at NBI. Mas lalong umiinit ang kontrobersiya sa Senado matapos ihayag ni Senate President Alan Peter Cayetano na alas 7 pa lang umano ng umaga, 7 a.m. no, ngayong May 11, ay nasa Senate building na ang mga tauhan ng NBI upang ihain ang warrant laban kay Senator Bato. Alas 7 pa lang ng umaga. Pero ang mas lalong pinag-uusapan ngayon ayon mismo kay Cayetano alas 2 ng hapon umano nang ipakita kay dating Senate President Tito Soto ang warrant of arrest. Ngunit hindi raw ito pinayagang ipamahagi kahit sa ibang senador. So ngayon, kanina mo palang 7 a.m. guys, ang mga NBI sa Senate, no? Para i-serve yung warrant kay Senator Bato. Ngayon, 2 p.m. ipinakita ito kay Senate President Iskul Bukol yung warrant of arrest. Pero hindi niya pinayagan na ipamahagi ito sa ibang senador. So this morning, no, at 0700 hours, NBI NCR Chief Attorney Dong Gallo paid a call to the undersigned to coordinate an arrest order. So ayon kay Cayetano, batay sa report ng Senate Sergeant at Arms. So dagdag pa niya, on about 2 p.m. alas 2 ng hapon guys, the warrant of arrest was shown to the former Senate President in the presence of the undersigned, but copies were not allowed to be distributed. So dahil dito marami ngayon ang tatanong, bakit hindi agad pinalam ito kay Senator Bato? Diba? Ba't hindi mo, Iskul Bukol, ba't di mo pinalam? Bakit tila limitado lang ang nakakaalam sa loob mismo ng Senado? At bakit nauwi umano sa habulan at tension sa session day? Session day yan guys, bawal yan ginagawa ng NBI. Session day yan. It's against the Constitution. Ayon pa kay Cayetano, kung maayos umanong coordinated ang operasyon ay dapat kinausap na lamang si De La Rosa o dumaan sa Senate Sergeant at Arms para sa maayos na proseso ng surrender sa loob ng Senate premises. Sabi ni Cayetano, the point I want to make is that even assuming fully coordinated yung arrest warrant, they should have approached Senator Bato. Pero imbis umano na maayos na coordination, nakipaghabulan yung mga NBI. Hinabol nila. They attempted to stop Senator Bato from attending the session. Tinawag naman ni Cayetano na inexcusable ang naging kilos ng NBI at nangakong iimbestigahan ang buong insidente. So habang lumalalim ang usapin, lalong dumadami ang tanong ng publiko. May nagtangkang magtago ba ng impormasyon? May coordination ba talaga? O may mas malalim pang bangayan sa loob mismo ng Senado? So that is what is happening right now guys, no? Yan yung nangyayari ngayon. So bukod dyan, meron pa tayong nakita rito na Senator Alan Peter Cayetano is calling the Philippine Marines to give protection and security to the legislative branch of the Philippines, which is the Senate, which is one of them is the Senate, no? Yun na nangyayari. So grabe, napaka mabigat ang tension ngayon guys. Ang tension ngayon, no? So yung nag-vote pala kanina sa House of Representatives ng no, ilan lang yun? 25. So 25 lang. So I think 9 abstained.
So dito sa ang bumoto ng no, ito sa Bohol, Jensan, Cavite, Agusan del Norte, Davao Oriental, Cebu, PPP Party List, Davao City, Cebu Representative Laguna, Batangas, South Cotabato, SSS, GSIS Party List, no? Tama ba? Sagip Party List, Southern Leyte, BH Party List, Bukidnon, Cebu, Ako Ilocano, Quezon City, Bohol, Davao, Malasakit at Bayanihan Foundation Party List, Nueva Ecija. So yun, 25 to nandito sa listahan nandito. No? But the rest, then 25 saka yung 9 nag-abstain, then the rest nag-yes lahat yun. No? Nag-yes lahat. Okay. So, ayun guys, sana hanggang sa mga kasalukuyang ito, anong oras na ba? Alas 9:11, nandun pa rin ang ating mga senators sa Senate. Naka-lockdown no? Naka-lockdown. And nandun din si Senator Bato de la Rosa. Then nakaabang naman yung mga NBI sa labas, sila Trillanes, sila Matibag. Inaabangan nila. Pero ngayon, I think nakipag-usap na ngayon si Matibag kay kila Senate President Alan Peter Cayetano at Senator Amy Marcos. Nag-uusap-usap sila. Alright. So, I think it's about the ICC warrant of arrest. Alright. So, yun. So, ngayon if you will notice na ipapasa na ngayon yung articles of impeachment sa Senate. And forthwith, ito ay a-action na ng Senate. Subalit nagkaroon ng panggigipit, no? Dahil tingin ko gustong i-halt si Bato de la Rosa para hindi makaboto. No? Kasi botohan sila ngayon eh. Kaya man lang naman nagpakita si Bato. Dahil kailangan niyang bumoto. The vote is needed. No, the vote is needed. Alright, so hanggang dito muna tayo. So please subscribe, watch, like, and comment to my YouTube channel, no? And susubaybayan pa natin yung mga eksena rito sa ating bansa, particular na sa politika. Alright? So this is politics. So hanggang dito na lang guys, and God bless us all. Stay safe. Bye-bye.